I am restored again. Kahit na po dumating ang panahon itong mga bandang huli, umulit siya sa kanyang mga ginagawa at higit pa ang kanyang ginawa. Pero mga kapatid, this time, sa sobrang healed and restoration na binigay ng Panginoon, hindi na po kami apektadong mag-iina. Bagkus, we are now living in freedom, in faith that the Lord is with us and journeying with us saan man po kami makarating. Amen po. In conclusion, nangyari po yung sinasabing, in order to keep Satan from getting the upper hand over us, for we know what his plans are. Hindi ko po pinayagang magkaroon ng upper hand sa akin o ako po ay magroge sa bawat suntok ng kalaban ni Satanas ng lahat ng mga binibigay niyang pasakit sa taong ginagamit niya laban sa akin. Mga kapatid, to have a beautiful life is what God truly wanted for all of us. This is probably one of the main reasons why Jesus had to die. Namatay ang Panginoon upang tayo ay makaligtas, mapalaya sa lahat ng pasakit at lahat-lahat ng mga hindi natin makakayanan. He knows we cannot achieve it unless we live freely without any burdens or heartache. Magiging madali po sa atin ang lahat kung tayo'y mananatiling malaya sa lahat ng mga pasakit at sa mga sakit sa dibdib. Life is easier to live and enjoy. In this case, forgiving others is a necessary attitude to make this a reality. At sa huli mga kapatid, the devil will be powerless to manipulate the life of a forgiving person. Mawawalan na po ng kapangyarihan laban sa atin ang demonyo na tayo ay kanyang mapaikot at mailublob sa mga galit at sa lahat ng mga nakakapagpawala sa atin ng dahilan upang tayo makapagpatawad. Sa huli mga kapatid, Jesus told the Father, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Pinatawad tayo ng Diyos, mga kapatid, bagamat alam natin ang ating mga pagkakasala. Bagamat hindi tayo inosente, pero dineclare niya the innocence of wrongdoing. Sa mga panahon na to, marami pa po tayong magagawa at nagagawa. Pero laging nandyan ang grasya ng Panginoon na sinasabi natin sa tuwing tayo umuusal ng pattern of prayer that He told us. And forgive us our sins as we forgive those who sins against us. May the Lord bless us all with a forgiving heart right now, in the way that we ask forgiveness from the Lord, in the way that we ask mercy from our Lord, in the way said and uttered this powerful and loving statement, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasama po tayo doon. Now, the question is, as a reflection, bago po tayo matapos, do you still have pains and hurts in your life? Meron pa po ba kayong mga nararamdamang mga sakit, mga bunga ng mga nanakit sa inyo, mga nang-iwan o kung ano pa man, in any other form, na pinagkanulo kayo o kung ano pa man na kayo po'y nasaktan? And the second question is, have you forgiven someone already? And how does it make you? Makakayanan mo ba silang patawarin kung hindi pa man? At paano mo nais na gawin din ito sa'yo ng Diyos? With this, inaanyayahan ko pong ipikit ang inyong mga mata sa ating final prayer as we close this discussion about the first word of our Lord from the cross. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Father, we thank you at this very moment. We thank you, Lord, for the gift of your loving and begotten Son, Jesus, our Lord and our Savior. Nagpapasalamat po kami sa dakila mong pag-ibig sa amin, na ipinagkaloob mo sa amin ang bugtong mong anak upang aming maging tagapagligtas. And Jesus, we thank you sa salita na kami mismo ay yung pinalaya. Bagamat kami hindi inosente, bagamat kami makasalanan, patuloy kaming inuunawa, patuloy kaming hinihingi ng padrino sa Ama. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Hindi lamang po ito paalala na nangyari na ng 2,000 higit pa na taon ang nakaraan. Ngunit patuloy po itong nagpapaalala sa amin kung gaano nyo kami iniibig, kung gaano mo kami kinawaan at kinahabagan, na napakadaling lumabas ito sa inyong bibig, mahal naming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Marapatin mo, basbasan mo ang bawat isang nandirito, na pagkalooban mo rin po kami ng puso, ng malinis na puso, na makayanan naming alisin ang lahat ng mga bigat, ang pasanin sa aming mga puso, lahat ng hurts and pains namin, sa lahat ng mga nagpaparatang sa amin, sa lahat ng mga nangmamaliit sa amin, sa lahat ng mga nananakit sa amin, sa lahat ng mga kumukutya at sa lahat ng mga nagiging dahilan upang kami masaktan. And in one way or another, kami rin ay patawarin sa pamamaraang kami rin ay nakakapanakit sa mga salitang binibitawan, sa mga iniisip namin laban sa aming kapwa, at sa mga dinadala namin sa aming mga puso na hindi namin mapakawalan. Bless us, O Lord, at this very moment. Free us from all the pains and forgive us at this very moment sa lahat upang maging karapat-dapat din po kami sa kapatawaran at habag, grasya na patuloy mong ipinagkakaloob mo sa amin. Ito po ang samon namin dalangin sa matamis mong pangalan, aming Panginoong Yesus, aming tagapagligtas, na namatay at nabuhay at muli pang nabubuhay noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Sa magpagpalang araw po sa aming ating lahat, sumayin niyo po biyaya, pag-ibig, kapayapaan ng ating Panginoon. Amen Salamat po. po, Sister B. Amen Salamat. po. Amen. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po, Sister B. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa lahat, mga kapatid. Sister Fel Magsino. Hindi. Dai, kumusta? Tuloy mo yun ito. Ito may Windy. Bye ko Windy. Pakimute po, Sister Eloisa.